SMNI interview, galit na galit ako eh. Kasi nga yung nabababo yung PNP eh. Yung ano ba, yung pagpasok doon sa KOJC, masyadong overkill yun. Kaya sa mudaanin yun. Hindi, ang dapat doon talaga, as I said, sinerve nila yung warrant of arrest, kumatok, knock, 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 knock. Hello, magandang umaga, ako si Colonel ganyan-ganyan. Kung pwede ba, meron kaming warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy, nandiyan ba siya sa loob, sa compound? Wala, kung wala, pwede ba pumasok kami para titingnan namin, mag-ocular inspection kami kung nandyan. Kasi baka naman, sorry, baka tinatago nyo. Yung ganun bang bira, hindi yung, gibayin ba yung pader? Yung yung yero na bakod? Yung makausuhan kayo, damage to property. Tapos nun, yung abuse of authority. Kaya nga ang dapat ang PNP, damage control kayo. Dapat ang PNP, damage control kayo. Kasi hindi pwede yung ganyang kayabang, yung ganyang kaarogante, no? Hindi pwedeng ganon. Huwag kayong masyadong mataas, no? Taong bayan, Constitution, Philippine government, ito lang kayo sa ilalim, no? Ng presidente. Sa ilalim kayo ng DILG, no? Kaya maghunos dili kayo, yung utak ninyo, ilagay nyo sa tama. Nasisira yung organization. O kaya, kung DILG galing yung order, nasisira yung presidente ninyo. Ikita nyo yung backfire. Ang daming galit yung tao, pagka pa dyan, magbuklod-buklod yung tao, laban ng gobyerno, di na-create kayo ng problema. Hindi tama yon. I wanted to post yung kayo ng ganyan without thinking. Inorderan kayo kung galing sa itaas yun. You have to process in your mind, no, mga PNP. I'm not here to quarrel with you. I'm here to advise, no. Matanda na rin kami. So, hindi ganyan yung PNP na nakita namin. So, tignan ninyo yung kami order, you process in your mind, okay, I want to satisfy yung chain naman, trabaho lang eh. Trabaho, wala tayong magawa, yung masisante. One, you can say no, or you can say yes, gagawin nyo. Pero, titignan ninyo kung how you can implement the order properly na without damage sa constituents at saka sa organization. Nabidyon pa eh, kaya nga the worst eh. Overkill talaga, may helicopter, etc. As if criminal, private enemy number 1. Kay Marwan nga, hindi naman ganun Di ba? 44 lang ang pinadala. Tapos hindi, iyak-iyak pa. Di ba? Yung 400, naka-standby lang. Yung 400, yung 44 ang pumasok. No? Tapos nun yung nasa gilid ng kalsada, ba't hindi ganun na ginawa nyo? Ito buo, no? Nakaharang. Ang para sa mga nakikinig, ang kasi doon, ang thinking, manlalaban. In fairness to sa police, ang thinking nila manlalaban, kaya full pack, ang dami, no? Pero, ang dapat, ang inisip din, pastor yung inaaresto nyo. Kaya nga, hindi dapat na, may following yun eh, may following. So, you're creating more enemies by doing, so you're creating more enemies by doing such an arrest na ganong kapalpak. Hindi masamang arestuhin. Pro-like arestuhin ninyo. Pero ingatan ninyo, baka pagka yan namatay, ay yari kayo, madami magalit. No? You have to think na maraming magagalit. Kaya nga, kung aarestuhin ninyo, pwede namang knock, magandang umaga o, pwede po bang ma-serve itong nato, no? Para kay pastor, nandiyan po ba? Wala. Pwede po bang pumasok kami? Di ba? And still, yung pag-treat, whatever you do, lalo kayong mga nasa gobyerno, you're part of the writing of history. So, do you really want to be remembered, lalo na yun sa PNP organization, do you want to be remembered na
mga balasubas yung police 2024 nung nilusob yung kay Pastor Kibuloy. You want to be remembered that way? Huwag niyong kakalimutan na yung tao ito, taong bayan na yan, taong bayan, konstitusyon, yung lahat ng authority niyo dito galing sa konstitusyon na niratify ng taong bayan. Gano'ng kahirap intindihin yun? Paano yung mga bopol? Kinakailangan bang laging ipapaalala? Taong bayan. No. Paramount. Ang ano lang dyan, mas mataas sa taong bayan, God Almighty. Kinakailangan bang laging ipapaalala? Taong bayan. No. Paramount. Ang ano lang dyan, mas mataas sa taong bayan, God Almighty. We, the sovereign Filipino people, no, imploring the aid of Almighty God. And then yung Constitution is just a piece of paper na with all these provisions, unless na itong taong bayan, inapprovean yan, niratify yan, sinabi, yes, I approve of the Constitution. And the Constitution, hiningahan ng taong bayan, nilagyan ng espiritu, kasi yan ang gusto ng taong bayan. To attain a better Philippines, we, the sovereign Filipino people, in order to establish do ordain, promulgate this Constitution. And here you are, President down the line, PNP, lahat ng agencies. And here you are, President down the line, PNP, lahat ng agencies to the lowest mammal in government, janitor. Isipin ninyo, yung constitution natin na gusto nyo sundin, mas mataas dyan yung taong bayan as a whole. Yun yung proper. Wag niyong gagamitin yung constitution para babuyin yung taong bayan, para mabalasubas. And I'm talking to both sides. Both sides. Kaya lang, nagtokwa kayo. May nagbabadyang gera tayo. Pag-usapan nyo lang kung paano ayusin yung political bickerings na yan. Because we're not really that prepared. Here you have a president, BBM, na nag-ayos ka ng alliances, no? May nagbabadyang gera tayo. Pag-usapan nyo lang kung paano ayusin yung political bickerings na yan. Because we're not really that prepared. Here you have a president, BBM, na nag-ayos ka ng alliances, no? Naglagay ka ng additional bases. Binuhay mo talaga at nandyan na ngayon, mga missile na nagbabadyan, nakahanda na. May tropa pa eh, no? Yung mga nakaraan, predecessor, parang tinuyo yan, hindi serious, no? Pinakyu-pakyu pa nga yung Amerikano, di ba? So, granted kunyari natakot kayo, no? Natuwag kayo at kumuha kayo ng mga kakampi. Tapos ngayon, ang lakas ng loob ninyo. Araw-araw may namamatay na Pilipino, araw-araw. Tignan niyo yung balita, yung iba hindi napipick up ng mainstream media. Tignan niyo yung balita, yung iba hindi napipick up ng mainstream media. Pero isipin niyo, yung buhay dito sa atin, very cheap. No? Very cheap. Mahal pa yung bigas eh, kaysa sa buhay na isang tao eh, dito sa atin. Araw-araw may madidinig ang disgrasya, etc., etc., etc. May na landslide, may na bagyo, may na baha, patay, may lahat ng klase na disgrasya. Tapos here you are, sasabihin na isa lang ang mamatay sa West Philippine Sea. It is close to a state of war, no? It's close to a state of war. Ano ba yan? Biglang mahalaga buhay sa inyo. Napaka-plastic ninyo. Isa lang ang mamatay sa West Philippine Sea. It is close to a state of war, no?
it's close to, a state of war. Ano ba yan? Biglang mahalaga buhay sa inyo. Napaka-plastic ninyo. And here you are, nagmamanis kayo ng bansa. Hindi naman ganun kahalaga ang buhay ng tao. May namamatay nga, pinapatay media, pinapatay governor o mayor, di ba? May namamatay doon sa bilibid. For lack of medical attention, may namatay ng cancer. Isa sa ating subscriber, namatay ng cancer yung kanyang kapatid kasi walang pera para pang-address dun sa chemotherapy. Wala namang pera daw yung PCSO. Yun, napanalunan eh. Anak ng tokwa kayo. Tapos ang lalakas ng loob ninyo na tawagin yung sarili ninyo, honorable, mga nasa tama kayo. Ay, kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang taong bayan. Yung sa kabilang dako naman dito, nauna, pero hindi pa hinog. Laging ganun. Ilabas yung ebidensya. Ayaw ilabas ebidensya. Yung tao, naghanap ng leader. Pero, nasaan ang leader? Ba't hindi kayo tumayo and then tapusin nyo na to? Kundi kaya, pag-usapan na lang ninyo. Because there is a war coming. At mapapahamak ang taong bayan sa ginagawa ninyong lahat. Kung ako lang maganda pa maghunta eh. Kaso hindi mo rin masahan yung natin, AFP. Mga AFP, hindi rin kayo masahan. PNP, hindi rin kayo masahan. Maghuhunta tapos ganyan ang PNP. Kung paano tratuhin nyo sa KOJC. Nako, wag na. Magano na lang tayo. Ganito na lang tayo. Kasi yung umupo, Diyos mio naman. Kaso hindi mo rin masahan yung natin, AFP. Mga AFP, hindi rin kayo masahan. PNP, hindi rin kayo masahan. Maghuhunta tapos ganyan ang PNP. Kung paano tratuhin nyo sa KOJC. Nako, wag na. Magano na lang tayo. Ganito na lang tayo. Kasi yung umupo, Diyos mio naman. Hindi na ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Taong bayan yung naglagay sa inyo dyan. Kung mag-aasta kayo, and then pagdating ng 2025, kayong mga politiko, ang papait na naman ninyo. Kailang ang mamatay sa West Philippine Sea. It is close to a state of war, no? It's close to a state of war. Ano ba yan? Biglang mahalaga buhay sa inyo. Napaka-plastic ninyo. And here you are, nagmamanis kayo ng bansa. Hindi naman ganun kahalaga ang buhay ng tao. May namamatay nga, pinapatay media, pinapatay governor o mayor, di ba? May namamatay doon sa bilibid. For lack of medical attention, may namatay ng cancer. Isa sa ating subscriber, namatay ng cancer yung kanyang kapatid kasi walang pera para pang-address dun sa chemotherapy. Wala namang pera daw yung PCSO. Yun, napanalunan eh. Anak ng tokwa kayo. Seriously, a lot of Filipinos do not really understand yung gravity na situation. When you hear a president saying to the AFP, maghanda kayo, no? Prepare for war. Ganun yung linyahan eh. Tapos nun, tayo mga Pilipino, hindi tayo papayag na ma-oppress tayo. Ano ginagawa ng gobyerno? Ino-oppress nyo tao. Di ba? Tapos, sabi kay message, natawa nga ako doon sa message niya. Sabi ko, ulul. Ulul. Sorry BBM, pero you sound conflicting eh. Your government is oppressing the Filipino people in terms of rights, in terms of freedom of expression, in terms of yung justice ba, no? And here you are, sasabihin mo, people of the Philippines will not be oppressed or will not allow na ma-oppress sila. O de sige, nakakaloko tayo eh. When the president is saying na very yung anong tawag na when the president is saying na very yung
Anong tawag niya? Anong ginamit niya salita? Na ano, very uncertain, ano? Yung nangyayari. Ibig sabihin nun, he's trying to communicate na it can happen anytime. Pwede nga hindi pa nga sa atin manggaling sa West Philippine Sea. Pwedeng manggaling dun sa Japan versus China, North Korea versus South Korea, Taiwan versus China, tapos nun India sa border versus China, Vietnam versus China, Australia, all these navies in the world na nagjo-joint patrols, isa doon. US versus China, mga piloto, nagyabangan, nagkaupakan, and then everybody, may imbok na yung gera na, dami-damay. US versus China, mga piloto, nagyabangan, nagkaupakan, and then everybody, may imbok na yung gera na, dami-damay. So Japan has a mutual defense treaty with America, US. Pagka yung ano yung Japan, na trigger, imbok yun sa US, tayo, pagka may gera sa US, invoke tayo. That's the problem. That's the predicament that we have right now. When we should have terminated the mutual defense treaty. Pero hindi. Our politicians, our officers, no, officials, defense officials, walang nakitang mali. Okay, fine. Sa totoo lang, one reaction after the other, no? Kaya ganun yung Defense Department natin, sinabing walang mali, gusto nila merong mutual defense. Tama? Hindi natin kayang depensahan yung sarili natin, given yung escalation na ginagawa ng China. So, tama lang, may mutual defense, yun na sinasabi. Yun yung mga thinking. Kung nung nakaraan, yung mga political leaders natin, Senate, Congress, nag-budget kayo sa armed forces na seryosohan, nagkaroon sana tayo ng capability na hindi tayo ngayon ginaganyan. Ngayon, ang dating, inaapi tayo. Ngayon, ang taong bayan, sinasabi, bakit ganyan? Ang duwag naman natin, upaka na. Oo, daling sabihin, pero paano pagka nagkagera, iyak-iyak tayo. Okay. So, here you are. Ngayon, focus kayong lahat. Focus tayong lahat. Kayo, nagde-detach na ako eh. Ayoko na eh. Nagde-detach na ako talaga. Yun din ang feeling ko dun sa grupo namin, no? Sabi ko, huwag na tayong makialam. Hanggat mari, iwasan yung kampi-kampi, no? Both sides. Kay BBM man o kay Duterte man. Nagde-detach na ako talaga. Yun din ang feeling ko dun sa grupo namin, no? Sabi ko, huwag na tayong makialam. Hanggat mari, iwasan yung kampi-kampi, no? Both sides. Kay BBM man o kay Duterte man. Bayaan nyo magbangayan na yan, mga yan. Kasi kung talagang may pagmamahal kayo sa bayan, kayong mga politiko, sipin nyo na muna taong bayan. We're not ready. Ba't kami nag-iisip na mag-guerrilla tapos mag-raise ng defense forces? No, ang tawag namin, Barangay Guerrilla Unit. The lowest namin na unit, Barangay Guerrilla Unit. No? Yun yung napagkasunduan. Yun, para uniform tayo. Barangay Guerrilla Unit. Each barangay having a guerrilla unit na volunteers who, upon na pagdating ng takdang panahon na magkagulo, magkagera, volunteer sila, ma-activate sila. Kagera, volunteer sila, ma-activate sila. Because we will activate ourselves as a group nationwide to protect our families. So, it is fitting kayo, kung may pamilya kayo, gusto nyong makinabang dun sa cloak. Hindi naman kayo combatant lahat no? Hindi combatant. Yung iba nga, at least taga-provide ng information. Iba, mag-ano lang kayo ng logistical support, tanim-tanim, etc. And we will try to teach yung
So, yung buong grupo. Right there we have, kung 30 ang isang barangay, minimum, isang platoon of 4 squads, or it can be more, a squad of 7, or you go by fire team eh. Kung rangerized kasi 7, there's a way of operating yung mga ranger. Kasi 7, there's a way of operating yung mga ranger. Pero kung sentido common lang, para madali, fire team A, fire team B. Sa ibang army, merong fire team A, 4 na tao, alpha, 4 na tao, bravo. So, yung ika-siyam, 8, no? Magiging siyam yung pinaka-team leader. Magiging 11 pa nga kasi meron pa siyang radyoman at saka assistant radyoman. 3, 4, 8, at saka 3, 11. Yung iba naman, sobra pa. 5, at saka yung 3, 13 o 12, no? Depende. So, mag-operate yung fire team na pasok ito, support base of fire, maneuver to, support base of fire, etc. Base of fire, etc. Pero hindi man kasi kayo combative. Civilian tayo, kayo. Now, kung malalaho ka ng mga military men na retired doon sa area ninyo, swerte ng barangay. Kasi kayo, merong may experience sa tao. Meron ng wealth of yung alam niya, yung may training yan, etc. No? So, ganon, barangay, guerrilla unit. Elevated, magiging, if barangay A, B, C, D, E, hanggang kuilan yung barangay sa isang munisipyo, hindi, yun yung dami ng tao doon sa isang munisipyo, municipality, or sa isang city. Okay. So, sa municipality, yun yung parang battalion commander at that level. So, meron ng, kung may company, meron kang batalyon. So, yun sa municipal level. Should the President declare a state of war, then we should be ready. Should there be a civil war because of two forces na nag-aawayan, political forces nag-aawayan, magkampi-kampi, we should be ready. Magpatayan kayo, gusto niyo, basta kami, yung mga pamilya namin, hindi madamay. Ngayon, kayong mga Pilipino na walang katorya-torya, walang paki-pakialam, walang pilitan, bahala kayo. Because this is purely voluntary in defense of our families and our communities. In doing so, matutulungan pa namin yung AFP tsaka PNP. Okay? Huwag niyong lagyan ng kahulugan yung Filipino Guerrilla Forces. Huwag niyong lagyan ng masamang na meaning, no? Kasi wala sa batas natin, wala sa konstitusyon natin, yung bawal na isipin mo yung kaligtasan ng pamilya mo na hindi kayang i-provide ng gobyerno. Kung pipigilin nyo ang Filipino guerrilla forces, kung pipigilin nyo, you put it in writing that you are ensuring every family namin, no, yung mga kasama, no, we can get the names and individually bigyan nyo ng guarantee na we in government Republic of the Philippines do assure na walang mangyayari sa pamilya ninyo, para pagka nagkagulo-gulo at natapos ito, ide-demanda namin kayo, mga hayop kayo, ipakukulong namin kayo. Ang yayabang ninyo, hindi nyo naman kayang gampanan yung katungkulan nyo eh. No? Yon, important messages of Pinoy Survivor. Maraming salamat po sa panonood. Like,
share, subscribe. Thank you so much. God bless us all. God bless Filipino people. Pagpalain tayo ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Like, share, subscribe. Thank you.